Sa kanyang higit sa 3 dekada sa showbiz, pinatunayan ni Rita Avila ang kanyang husay at kakayahan bilang isang aktres na may malalim na pag-unawa sa kanyang mga ginagampanang papel. Ngunit kamakailan, isang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan sa showbiz ang kanyang binunyag. The Philippine Showbiz List presents Showbiz Life Story of Rita Avila. Rita's humble beginnings to a star of distinction. Si Rita Avila na ipinanganak noong September 20, 1964 at lumaki sa Maynila ay isa sa mga pinakakilalang pangalan sa showbiz. Ang kanyang mga obra ay hindi lamang naging patok sa takilya, kundi naging bahagi na rin ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Noong January 19, 2003, pinakasalan ni Rita ang direktor na si Eric Reyes. Ang kanilang kasal ay isa sa mga pinag-uusapan sa showbiz dahil sa kanilang mga personalidad na parehong hinahangaan sa kanilang larangan. Nagsimula ang karera ni Rita sa telebisyon sa GMA Network bilang bahagi ng That's Entertainment. Noong 1995, lumipat siya sa ABS-CBN kung saan mas lumawak ang kanyang sakop sa industriya. Bagamat lumipat siya sa Kapamilya Network, nagkaroon pa rin siya ng proyekto sa GMA tulad ng teleseryeng Anak Karenina. Ang kanyang pagganap bilang Vivian Zaragoza sa seryeng Familia Zaragoza noong 1995 ay nagpakita ng kanyang galing sa mas malalim na drama at ito ang nagbigay daan upang mas mapansin siya sa larangan ng teleserye. Noong 2001, bumalik si Rita sa GMA7 at nanatili siya rito ng 9 na taon bago nagdesisyon na maging freelance artist. Isa sa mga pinakatanyag niyang proyekto noong panahong yon ay ang Walang Hanggan noong 2012, kung saan nakasama niya sina Coco Martin at Julia Montes. Ang kanyang papel bilang si Delia sa 2013 series na Kahit Nasaan Ka Man at sa 2016 series na Hanggang Makita Kang Muli ay ilan pa sa mga proyekto kung saan ipinakita ni Rita ang kanyang versatility bilang isang aktres. Sa kabila ng pagiging veterana sa industriya, napanatili ni Rita ang kanyang kakayahan na magpatawa, magpaiyak at magbigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Ngayong 2024, patuloy na namamayagpag si Rita sa telebisyon. Siya naging bahagi ng 2 malalaking serye sa GMA7, ang Black Rider at Lilet Matias, Attorney at Law. Sa mundo ng pelikula, naging kilala rin si Rita dahil sa kanyang mga natatanging pagganap sa mga pelikulang gaya ng Stella Magtanggol, Tatlo Magkasalo at The Floor Contemplation Story. Rita's journey of pain, healing, and literary success. Kilala si Rita hindi lamang sa kanyang mga pagganap sa telebisyon at pelikula, kundi pati na rin sa kanyang mga kontribusyon bilang isang may akda. Sa kanyang mahaba at makulay na karera, hindi may kakailangan kanyang husay at dedikasyon sa sining ng pag-arte at pagsusulat. Sa pagsasama ni Rita at Derek Eric, sila ay biniyayaan ng isang anak na pinangalan ng Elia Jesu E. Reyes. Subalit sa kabila ng kasiyahan na hatid ng pagkakaroon ng anak, dumaan sila sa isang napakalungkot na yugto sa kanilang buhay. Ang kanilang anak na si Elia Jesu ay pumanaw 3 linggo lamang matapos itong isilang. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng malalim na sugat sa puso ni Rita at Eric. Subalit sa kabila nito, nagkaroon ng bunga ang kanilang kalungkutan sa isang makabuluhang paraan. Bilang isang anyo ng pagpapalabas ng kanyang damdamin at upang makatulong sa ibang mga magulang na dumaranas ng katulad na sitwasyon, sumulat si Rita ng isang inspirational na aklat na pinamagatang 8 Ways to Comfort with Grace. Bukod sa kanyang mga aklat na may temang inspirasyonal, nagsulat din si Rita para sa mga bata. Ang kanyang librong Si Eric Toothpick at Si Ana Taba ay isinulat niya upang magbigay ng kamalayan sa issue ng bullying na kadalasang nararanasan ng mga kabataan. Isa pang aklat ni Rita na nagmarka sa puso ng kanyang mga mambabasa ay ang The Invisible Wings. Ito ay isang pabula na naglalayong ipakita sa mga mambabasa ang posibilidad ng mga anghel sa ating mundo. Ang aklat ay puno ng aral at inspirasyon na nagbibigay ng pananaw sa mga mambabasa tungkol sa kabutihan at pag-asa. Dahil sa taglay ng inspirasyon ng librong ito, nakatanggap si Rita ng isang liham mula kay Monsignor Peter B. Wells, isang opisyal ng Vatican Secretariat of State na nagpapahayag ng pasasalamat ng Santo Papa sa kanyang mga aklat na The Invisible Wings at 8 Ways to Comfort with Grace.
Nagpatuloy si Rita sa kanyang advokasya sa pagsulat at inilabas ang The Invisible Wings 2 na naglalaman ng mas marami pang aral at inspirasyon para sa kanyang mga mambabasa. Kasabay nito, inilabas din niya ang kanyang unang nobela na pinamagatang Wanna Bet on Love. Sa panayam niya sa Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi ni Rita ang kanyang pagiging isang doll parent at kung paano siya tinawag na baliw ng ibang tao dahil dito. Si Rita at ang kanyang asawang si Derek Eric ay may mga manika na tinuturing nilang mga anak. Bukod sa pagbibihis at pagkikipag-usap sa kanilang mga manika, ipinagdiriwang din ng mag-asawa ang kaarawan ng mga ito at isinama pa sa kanilang mga biyahe. Sa katunayan, 3 sa kanilang mga manika, sina Pony at ang kambal na sina Popoy at Mimay, ay gumaganap bilang mga karakter sa serye ng mga librong pambata ni Rita na pinamagatang The Invisible Wings. Bukod pa rito, may isa siyang itinuturing na spiritual daughter na si Kate. Sa kabila ng mga pagsubok na hinarap ni Rita, nanatili siyang matatag at patuloy nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Rita's Revelations on Abuse in the Entertainment World. Bilang isang veteranang aktres na may mahigit 3 dekadang karanasan sa industriya, si Rita ay kilala sa kanyang husay at dedikasyon sa pag-arte. Ngunit kamakailan, mas pinili niyang magbukas ng isang masakit na karanasan na hindi pa niya naibabahagi dati. Sa isang post sa social media, nakasunod ng isang pagtalakay tungkol sa isyu ng pang-aabuso sa showbiz, inilahad ni Rita ang kanyang nakaraan na puno ng sakit at pighati. Ang kanyang kwento ay nagsimula bago pa man siya sumikat bilang aktres. Noong mga panahong iyon, naranasan ni Rita ang pang-aabuso mula sa isang direktor na nagtatangkang pagsamantalahan siya. Sa kanyang pagbabahagi, ipinaliwanag ni Rita na ang direktor na ito ay sinubukang ibenta siya sa isang producer. Bukod dito, hindi rin nakaligtas si Rita sa hindi kanais-nais na mga advances ng direktor, kasama na ang isang paminsang puwersahang halik na nag-iwan sa kanya ng matinding trauma. Ang karanasang ito ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng kahihiyan, takot at malalim na sugat sa emosyon. Isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng kanyang kwento ay nang malaman niyang tinanggap ng kanyang ina ang pera mula sa direktor na nagdagdag sa pagdurusa na nararamdaman niya. Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas, hindi nagpatinag si Rita. Sa halip, nagbigay siya ng mahalagang mensahe sa kanyang mga kapwa na abuso. Sa kanyang huling pahayag, nagbigay siya ng paalala. Imbis na manapak, mang-akay. Ang kanyang pagbubunyag na ito ay konektado sa nauna niyang post sa Instagram kung saan nagbahagi siya ng isang tula na tumatalakay sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang tula ay nagbigay liwanag sa karanasang dinaranas ng mga biktima at nagbigay diin sa pangangailangan para sa mas malalim na pag-intindi at suporta sa kanilang kalagayan. Ang tapang ni Rita na ibahagi ang kanyang kwento ay hindi lamang nagbigay ng boses sa mga hindi nakikilala, kundi nagbigay din siya ng liwanag sa isang mahalagang issue na madalas ay pinapalabas sa madilim na bahagi ng lipunan. Ang kanyang pagiging bukas at tapang ay nagpatunay na ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi lamang sa pag-abot ng tagumpay, kundi sa kakayahang harapin at mapagtagumpayan ang mga personal na hamon. Ang kanyang dedikasyon sa pagbuo ng kamalayan sa isyong ito ay naglalayong magdulot ng positibong pagbabago sa lipunan at magbigay ng lakas sa mga biktima na magpatuloy at lumaban para sa kanilang karapatan at dignidad.